Ayan. Kukurot tayo sa Pi natin. Kailangan pag magbebenta kayo ng Pi, pag naging USDT na siya, dadalhin nyo siya sa funding. Ayan o. Ipapunding ninyo para maibenta nyo. Tapos pag may amount na yung funding ninyo, punta na kayo sa P2P trading. Dito sa P2B trading, dito natin isa-sell yung USDT. Click natin tong sell, wag buy. Tapos maghanap kayo dyan ng mataas ang bigayan. Napasok dun sa limit ng ibibenta. Katulad sa atin, 900 lang. Maghahanap tayo dito ng tumatanggap ng maliit. Yung 57. 57 naman ang palitan eh. Titingin tayo naman. Ang kagandahan kasi dito, hindi ka agad marirelease yung ano. Ito naka-online. Dito natin ibenta kaso 57.20 lang siya. Maghahanap tayo na medyo okay. Ito 57 kaso naka-offline. Matagal mag-replyin kasi pag naka-offline. Ito 57.32 dito natin i-sell. Online siya. Naka-online. Pag naka-online kasi makaka-reply sila kaagad. Yan. Imamax lang natin yung ibibenta natin tapos pipindutin natin tong sell USDT. Ayan, sell USDT. Ito yun, matatanggap natin. Naka-automatic na yung Gcash ko kasi in-input ko na yan matagal na. Sell natin. I-verify ko lang. Ayan. Chat na siya. Hintayin natin na send niya yung bayad. Pupunta tayo sa Gcash natin. Ayan na, zero yan ha. I-reply na ito. Ayan. Hanggat hindi niya binabayaran, hindi pwedeng i-release yung crypto. Ayun yan siya. Pag nagbayad na yan siya, iilaw na yan na pwede nang pindutin yan para ma-release yung crypto. Hintayin lang natin saglit.